Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 232 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Bakit Kailangan Natin ng Holiness? At ang topic natin ngayon ay Purity of the Church. Sabi po dito yung concept na Purity of the Church is not merely about external order but about the inward holiness of its people. Sanctification is God's work of making His people more like Christ, cleansing them from sin and setting them apart for His purposes. The church remains pure when its members continually grow in holiness through the Spirit's power, rejecting sin and pursuing righteousness. This purity is both a gift of grace and the daily responsibility of every believer. At ang Bible verse natin matagpuan sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Tagalog po, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang iali ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang tungis ni kulubutnan, banal at walang anumang kapintasan. At ang teachings natin ngayon ay number 1, God purifies the church for Jesus Christ. Ito po, si God talagang nilinis niya yung church para kay Jesus Christ, kasi diba yun yung body yung church, kaya tawag ito, nilinis talaga na ating Panginoon para kay Jesus Christ. And number 2 po, God purifies the church for eternal fellowship. Ito po, nililinisin na ating Panginoon talaga yung mga nanampalataya sa Kanya, kaya kailangan natin manampalataya, sumunod sa nais ng ating Panginoon, sa nararapat na ikakataas ng ating at ikakatawag ito. Talagang dapat yung mga ginagawa natin talagang panampalataya na itataas natin ng ating Panginoon, ikakatuwa ng gagawin natin, diba? Na hindi siya nagkamali na iligtas tayo at bigyan tayo ng at buhay, diba? Kung anong mga ginagawa natin ngayon, diba? Iswerte natin kasi may Diyos tayo sa buhay natin na talagang lagi tayong ginagabayan, sinusuportahan, hindi tayo iniiwan kahit anong mangyari, kahit anong kasalanan na meron tayo, hindi yun sapat para iwanan tayo ng ating Panginoon o pabayaan lang tayo. And number 3 po, God purifies the church for world transformation. Ito po, yung si God, kini-cleanse niya, nililinis niya yung church para syempre, di ba, pag sa church, parang pag umaalin tayo, syempre, doon tayo nagdadasal, parang na-absorb din natin yung paglilinis doon ng ating Panginoon, na para may pagbabago din sa buhay natin. Talaga, world transformation ngayon, hindi lang ikaw yung gusto na bago, pati buong mundo, na yun talaga yung ng ating Panginoon, yun yung ginanais niya, yun yung pangarap na po na talagang yung buong nation naglilingkod, nagdi-disciple sa kanya, diba? Sabi niya nga, disciple all the nation, yun yung mga bili niya sa mga believers at nananampalataya sa kanya, na ayun yung gawin natin, ayun yung trabaho natin sa kanya, na disciple all the nation. And application naman po, paano ito na-apply sa ating buhay. Number 1, identify what pollutes our body before God. Ito po, i-identify po natin kung ano ba talaga sa buhay natin, sa sarili natin, kung ano parang nagpapaluot sa ating Panginoon. Siyempre, una na yung kasalanan, yung pagsisinungaling, diba? Ang laking impact nun kasi alam ako, aminado ko na kahit nagsisimba ako sa Christian church na nag-devotion ganito, kahit na hindi mo talaga masabing perfecto ko, hindi talaga, kasi may time talaga na nagkakasala ako, may bagay ako na alam kong hindi ikalulugod ng ating Panginoon, pero alam mo yun na parang nasa loob mo rin na malayo na, pero malayo pa, kasi hindi naman ako ganun dati na
talagang iniisip ko agad kung tama ba yung mali, basta gawin ko, okay na ako dun. Pero ngayon napapag-isip na kahit paano pag-iisipan ko na ganun. Pero sabi ko nga kanina, hindi talaga may iwasan, pero syempre nasa progress pa rin ako na talagang na fully na dapat iwasan yung mga bagay na hindi karapat dapat. And number 2 po, immerse yourself in God's word and presence. Diba? Ano po natin yung sarili natin sa ating Panginoon na talaga mag-build ng relationship sa ating Panginoon, lalo na yung word na ating ating presensya niya. Talagang ipa-absorb natin yun sa ating buhay para ma-apply din natin ito sa araw-araw natin pamumuhay na hindi sayang yung knowledge na binibigyan natin. Kailangan i-apply natin yun na maging wisdom siya. Kasi di ba magiging baliwala yung knowledge kung hindi mo rin ginagawang wisdom siya. Kaya kailangan mga bawat naririnig natin sa preaching, naririnig o napagbasa natin sa Bible, kailangan ina-apply natin yun sa ating sarili. And number 3 po, influence the world by being salt and light. So, maging way po tayo na talagang mag-influence tayo sa tao na talagang mas kilalanin pa nila ang ating Panginoon at talagang sumampalataya sila. Katulad ng pagkakilala natin sa kanila, talagang tayo dati naliligaw tayo, diba? Pili natin wala tayong pag-asa, pero ngayon nung nakilala natin siya, binigyan natin tayo ng liwanag na dapat yung liwanag yun sinishare, binabahagi natin sa iba kung paano ito nakuha, diba? And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mayroong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay.